upang masidlan. Bukas na bukas ang aking isipan upang masidlan. Bukas na bukas ang aking mga palad upang dumaloy ang lahat ng pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah. So laging tatandaan po natin, our blessing will not stop on us. It will just flow through us. Kaya wag mong patitigilin ang pagpapala, dadaluyin mo ito para tuloy-tuloy ang biyaya. Sisimulan ko po ang mensahe sa isang kwento tungkol sa mga palaka. So, atin pong unawaing mabuti at kailangang makita ninyo yung katotohanan ng ating personal na ginawa bago ko kayo pahiran ng langis. May isang grupo ng mga palaka na sila ay hindi naglalakad, palundag-lundag dahil sila ay palundag-lundag. Ano po? At sa kasama ang palad, may dalawang nahulog sa malalim na hukay. At pinanood siya ng mga kasama, yung dalawang nahulog sa hukay, pinanood ng mga nasa ibabaw. At ang sabi, mamamatay na kayo dyan. Laging tandaan mo po, pag hindi ka naging matalino sa iyong maririnig, pag pinaniwalaan mo yung narinig mo, mangyayari yun sa iyo. At malakas ang tinig nung nasa ibabaw ng mga palaka, mamamatay na kayo dyan. At ang ginawa ng dalawang palaka, lumundag sila ng lumundag. Pero kapos at kapos. At ang sabi uli ng mga kasamahan niya, hindi namin kayo matutulungan, mamamatay kayo dyan, magpapagod lamang kayo. At lumundag pa rin ang lumundag yung dalawa. At hanggang nagsigawan uli, wag na kayong magpakapagod pa, hintayin nyo na lang, mamamatay kayo. At dahil doon sa paulit-ulit na boses ng kanyang mga kasamahan, yung isa ay nag-give up. Arang sabi niya, tama ang mga kasamahan ko. At siya ngay namatay. Pero yung isa, lundag ng lundag. Ang sabi, huwag ka nang magpakapagod. Katulad ng ating kasama, mamamatay ka rin. At siya lumundag ng lumundag ng lumundag hanggang siya makalabas doon sa hukay. At hinangaan siya ng kanyang mga kasamahan. At ang sabi, bakit? Bakit nagawa mo yun? At ang sabi niya, sa pamamagitan ng kung paano niya na ibigay yung mensahe. Ang sabi niya, ako'y bingi. Kaya hindi ko narinig yung inyong sinasabing ako'y mamamatay. Hello? Pag hindi ka naging bingi sa mga bagay na masama, ikaw ay mamamatay. Hello? Oh, purihin ang Panginoon. Kaya kung ikaw rin lamang ay gustong mabuhay, ang pakinggan mo na ay yung may buhay. Hello? Hindi mo makakalimutan itong kwentong ito tungkol sa palaka. Palaka doon at palaka rito, lalakad din. Amen? Kaya palakarin natin ang gawain at ang Diyos ay maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Amen? Hallelujah! Alam mo, pag tayo'y nagpalakihan ng problema at pag tayo'y nagpatotohanan ng krisis, kailangan ang may malaking krisis, kailangan malakas tumawa. Hello? Sabagat ang makapagtatawa sa kanyang krisis ay naniniwala na nandun ang kanyang promosyon at yun po ang totoo. Sige po, magbasa ka ng Biblia. Paano naging dakilang lalaki si Joseph? Siya po ba ay laging naka-coffee break? Siya po ba ay laging naka-Amerikana? At siya po ba ay laging paupo-upo lang kaya siya naging next in command ng pinakamakapangyarihang paraon sa Ehipto? So guess what? Siya po ay dumaan ng matitinding krisis. Kaya ang pag-aangat po ng Diyos ay kapag ikay basag na. Sabihin mo sa iyong katabi, ang pag-aangat ng Diyos
kapag ikaw ay basag na. Hanggat hindi mo malapitan ang lahat ng tao. Amen? So, alam mo, matagal na po ako sa mga gawain. At nung unang-una pa, nung 1980s, ang aming awitan, Oh, I love you with the love of the Lord. Yun po'y bago ang gawain. At pagkatapos ng gawain, Oh, I love you with the love of the Lord. Pero ngayon, hindi na po yun inaawit. Ewan ko kung bakit. Pero alam mo, kung ang iniibig mo lamang ay ang iyong sarili, ito po ang sasabihin ko sa inyo, mabagal ang pagpapala. Ulitin ko at baka hindi ninyo narinig. Kung ang iniibig mo lamang ay ang iyong sarili, mabagal po ang pagpapala. Amen. Isisigaw ko, kung iniibig mo lamang ang iyong sarili, mabagal ang pagpapala. Amen. At madalang ang himala. Amen. Oh, purihin ng Panginoon. Kaya break free mula dun sa exclusive spirit. So, simple lamang po ang mensahe. Ang titulo ng mensahe, Don't hold back. Don't hold back. Dapat maunlad ka na, pero pinipigilan mong ibigay ng buong-buo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Don't hold back. Hindi ho pwedeng ang isang anak ng Diyos ay magpatuloy sa kahirapan. Daraan sa paghihirap pero hindi mananatili sa kahirapan. Pag minsan ay daraan sa pagkakasakit pero hindi mamamatay na may sakit. Yun po ay depende sa paninindigan. Yun po ay depende sa pagpapasya. Decision with commitment. Devoted commitment. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan ang kahalagahan ng salitang don't hold back. Huwag mong pigilan ang iyong sarili, ibigay mo na ng buong buo at lubusan ang iyong buong buhay sa Panginoon. If Jesus is not first place in your life, that is a mistaken and wrong life. Kapag si Jesucristo po hindi tampok at hindi pangunahin sa buhay ng sino mang tao, yun pong ganong buhay ay maling buhay. At yun po ay kailangang isaayos. Sa John 17, verse 17. John 17, verse 17. Sanctify them through thy truths. Thy word is truths. So, set them apart through thy truths. Thy word is truths. So, dito po ay pinakita kung paano tayo ay maiihiwalay sa paligid ng mga tao. Yun po yung sanctify. Ikaw po ay ihiwalay. At para tayo mapahiwalay sa karamihan ng tao, ano ang gagamitin natin para tayo ay magkaroon ng sanctified life? Yun pong sanctified life ay isang buhay na para lamang sa Kanya. At ang buhay na para sa Diyos ay buhay din na para sa lahat ng tao. Amen po ba? Thy word is truths. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaya nga, napakahalaga pong ating maunawaan ang highly priestly prayer of Jesus Christ sa John 17. Ipakikita ko po sa inyo ang panalangin ito ng Panginoong Hesukristo at atin pong tingnang mabuti yung unang panalangin ng Panginoong Hesukristo sa John 17. So sa John 17, verse 4. John 17:4. Tingnan po nating mabuti ang panalangin ng Panginoon. At ang sabi niya, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. Verse 5. And thou, O Father, glorify thou me. So this is the prayer of Jesus for himself. Glorify thou me with thine own self,
with the glory which I had with thee before the world was. So ako ay parangalan mo, aking Ama. Ako ay luwalhatiin mo, aking Ama, nung kaluwalhatian na nasa akin na bago pa ang pagkalikha sa daigdig. So si Jesucristo, katulad ng kanyang Ama, sila ay pantay sa kaluwalhatian. Kaya kung atin pong unawain, si Jesucristo nung mabuhay na maguli, matapos mamatay sa krus, siya po ay bumalik sa dati niyang kalagayan at katayuan ng pagka-Diyos. At ang pangalawang idinalangin niya ay ang kanyang mga alagad sa verse 19. At ang sabi niya, and for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truths. Again, consistent po yung through the truths. Only but the truths. So sanctify them by through the truths. And then, pagkatapos ang idinalangin niya ay ang mga sumampalataya dahil sa pagtuturo ng kanyang mga alagad. At ito po ay nasa verse 20. Neither pray I for this alone, for the disciples alone. Hindi ang mga alagad ko lamang ang aking idinalangin, kundi but for them also which shall believe on me through their words. Yan nga, kung papansinin po natin, ikaw po ay naidalangin na ng Panginoon. Ako po ay naidalangin na ng Panginoon. Amen? Since na manalangin ng Panginoon, kaya tayo ay naligtas dahil tayo ay naipanalangin ng Panginoon. At bakit tayo naipanalangin ng Panginoon at ano ang katibayan na tayo dinalangin ng Panginoong personal? Sapagkat tayo sumampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia. At ang nasusulat sa Biblia ay ang mga pinaniwalaan ng mga alagad. Amen? Kaya nga kung unawain natin ang turo ng Panginoon ay isinulat ng 4 na alagad na ang 2 ay apostol. Unawain natin mabuti, mula sa 4 na lalaki, mula Book of Acts hanggang Book of Jude, ito po ay pahayag na galing doon po sa 4 na aklat ng Ebanghelyo. At ang Book of Revelation po ay kaibang kapahayagan sapagkat ito yung nangyari sa simbahan noon at mangyayari sa simbahan sa hinaharap at sa darating na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya ang isang mahalagang katotohanan, ika'y anak ng Diyos dahil ikaw ay sumampalataya kay Jesus at kaya ka sumampalataya kay Jesus dahil ikaw ay ipinanalangin na ng Panginoong Jesus. Amen po ba? So I do not pray only for my disciples, I also pray for those who will believe in my name through their testimony. Sa Book of Zechariah, sa gitna ng 7 lampstands. So, 7 lamps, 1 lampstand, may nakatayong 2 puno ng ulibo. Arang sabi ng anghel kay Zechariah, those 2 olive trees are my 2 witnesses. Tandaan po natin, who are those 2 witnesses? Sa Book of Revelation, meron po itong 2 witnesses. Pero sa Old and New Testament, meron pong 2 witnesses. Sa Old Testament, the witness of God is Israel. Sa New Testament, the witness of God are the Christians. Amen po ba? So, sa lumang tipan, yung ulibo ay ang Israel at sa bagong tipan, ang ulibo ay ang simbahan. So, tayo'y sasaksi sa kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, pag-akyat niya sa langit at siya rin ay babalik. At ang layunin po ay pagkaisahin, gawing isa ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Yun po ang layunin. At kapag nagkaisa yung Kanyang idinalangin, iuutos niya ang mga pagpapala.
He will command the blessing. How good and how pleasant it is to see the brothers dwelling together in unity. So, ano ang magkakaisa sa atin? Ang pangalang Hesus Kristo. Kaya nais kong ipaunawa sa inyo, don't hold back. Huwag mo nang pigilin pa ang iyong sarili. Ano po ba ang pagpigil sa sarili? Pag ako'y napagpala na, saka ako maglilingkod sa Diyos. Pag ako'y marami ng pera, saka ako magkakaloob sa Diyos. Hindi po mangyayari yan. Pero pwedeng mangyari na magkaroon ng isang tao ng maraming pera, pero kung sa panahong wala siyang pera, hindi siya nagbibigay ng anumang pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Pag marami niya siyang pera, lalong hindi siya magbibigay. Nung walang pera, ay may katwiran dahil walang pera. Nung magkapera, may katwiran, sayang. Hello? Sapagkat kapag ang isang tao hindi maalam sa buhay na relasyon niya sa Diyos, kapag siya'y pinagpala, hindi rin niya aalalahanin ng Diyos. Tingnan mo ang iyong katabi. At sabihin mo sa kanya, matuto ka na sana. Hello? Dahil wala na sanang mahirap sa atin. Kung tayo lamang ay manggagawa ng salita ng Diyos, kahit ano po ang galing ng mga aklat sa tungkol kung paano mananalangin, hanggat hindi ka nananalangin, hindi ka matututong manalangin. At kailan ka mananalangin? Kapag wala ng bigas. Kailan ka mananalangin? Kapag ikaw ay pinagpala na. Ano ang ipapanalangin mo kung wala kang bigas? Nabigyan ka ng Diyos ng pambili ng bigas. At ano naman ang iyong ipapanalangin kapag mayaman ka na huwag lumaki ang iyong loob. At mawalay ka sa Diyos. Oh, hallelujah. Kaya unawain mong mabuti, 3 bagay ang dapat magdala sa iyo para hindi mo napigilin ang iyong sarili upang buong buo. May karapatan po akong hamunin ko kayo na ibigay na ninyo ang buong buo ninyong buhay sapagkat ang buong buhay ko ay ibinigay ko. At kung tatanungin ninyo ako kung maligaya ako, tingnan mo ang aking kasambahay. Kapag hindi maligaya ang aking asawa, sinungaling ako. Tanungin mo siya. At kapag hindi maligaya ang aking mga anak, sinungaling ako. Sapagkat ang kaligayahan po ay makasasakop sa iyong mga mahal sa buhay. Nakukuha niyo po. Ang isang lingkod ng Diyos ay kailangang iisa ang asawa. Ang isang maglilingkod sa Diyos, kailangang napapamunuan niya ang kanyang sambahayan. Oh, purihin ang Panginoon. So, atin pong unawain. Nais kong inyong malaman na ang bawat born again, kayo po bang lahat ay born again? Kayo bang lahat ay siguradong anak kayo ng Diyos? Kayo ba'y siguradong kayo ay papuntang langit? Ba't bumaba ang amen? Mukhang nagkaroon ng pagkakahiwalay. Doon sa siguradong anak siya ng Diyos, ang ganda, sabay-sabay. Pero kung siguradong palangit, nahati. There is division inside the church. So ikaw ba ay siguradong ikay papuntang langit? Purihin ang Panginoon. Kung paano ang Diyos ang gagawa araw-araw. Amen? Amen? Yan po'y personal na pagtuturo ng Panginoon. Pag ikay naniwala na ikay papuntang langit, sasamahan ka ng kapangyarihan ng Diyos at personal na tuturuan ka ng Diyos. So, ang panlilinlang, kung hindi ako magtuturo sa inyo, hindi kayo makakaabot ng langit. Yun po'y panlilinlang. Ang Diyos po ang nagtuturo sa isang nagpasya na siya ay patungong langit dahil kay Hesus Kristo. Kaya huwag kayong palilinlang, huwag kayong padadaya. Ang inyong kaligtasan ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kaya ang inyong pagpunta sa langit ay sa pamamagitan din ni Hesus Kristo. Oh, hallelujah. Sa Ephesians 1:4, nais kong makita mo ang katotohanan. Kaya masarap pong magpastor. Dahil sa pagpapastor, iba't ibang ugali ang makakasama mo.
At napakaganda po pag nakita mo ang iba't ibang ugali sapagkat nakikita ko yung aking ugali. Hello. Pag nakita ko yung mararamot na mga kapatiran, naalaala ko yung panahon ng aking karamutan. Pag nakita ko ang mga kapatirang makulit, naalaala ko yung aking kakulitan. Kaya't hindi ako pwedeng magmalaki. Sapagkat ako ay naging kulit din noon. Ako ay naging pasaway din noon. At pinagtiyagaan ako ng tatay at nanay ko. Kaya dapat lang na magtiyaga ako sa mga pasaway. Amen! Hallelujah! So according as He had chosen us in Him, kailan tayo pinili? Kailan ka pinili? Bakit ka narito ngayon? Kailan ka na born again? Ngayon ka lang na born again? Hindi! Ika'y pinili na ng Diyos bago pa itayo, bago pa likhain ang daigdig. Amen po ba? Kaya wag mo sabihin bakit kung kailan ka matanda na sa ka pa na born again. Yan ang panahon ng iyong pagiging born again. Walang nasayang na panahon dahil yan ang takda mo. Merong na born again na bata pa. Good for them. Pero sa iyong edad ngayon, kung ngayon ka na born again, at ang unang palatanda, ang na born again ka, ikay maraming problema. Amen. Nakakuha niyo po. Akala kaya sinong iba pag naging anak ng Diyos? Sila'y pasususuhin ng Diyos. Meron pong bilang ng taon. Kaya pag naunawaan mo na ang pagiging born again ay maraming problema kang susuungin, at bibigyan ka naman ng Diyos ng karunungan doon sa mga problema mo. Kailan ka magkakaroon ng karunungan? Sa pamamagitan ng mga problema mo. Oh, purihin ang Panginoon. Gusto mong palitan tayo ng krisis ko, ang iyong krisis at yung krisis mo ang akin. Ayaw niyo naman. According as He had chosen. According as He has chosen. Sino po ang nasunod sa paghirang sa atin? Hindi po tayo. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Comma, that we should be holy and without blame before Him in love. So how shall be holy? It is the holiness of Jesus. How shall we be righteous? It is the righteousness of Jesus. And how shall we express our holiness and our righteousness? In love. Amen po ba? So kailangan ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig. Ano po ba ang pag-ibig? Na pagtitiyagaan mo ang mga bulok ang ugali. Hello. Huwag mo sasabihin umiibig ka na iniiwasan mo ang makasalanan. Yung kasalanan ay iwasan mo pero hindi yung tao. Amen. Then Lord, gusto ko pong yumaman at pagmayaman na po ako, magliligtas po ako ng kaluluwa. Magligtas ka muna at saka kayayaman. Hello. Sapagat yung naligtas na kaluluwa ang gagamitin sa iyo ng Diyos later on. Sapagkat sila ay magpapasalamat sa Diyos at nakilala ka niya. Kaya magligtas ka ng kaluluwa. Lahat ay naligtas para magligtas. Sabihin mo sa iyong katabi, ikay naligtas katulad ko para magligtas. Para magligtas! Amen! Hallelujah! Ngayon natin pong unawain sa John 15:16. So ating unawain na tayo ay hinirang na ng Diyos bago palikhain ang daigdig. So hindi pa nagiging mag-asawa yung tatay at nanay natin, alam na ng Diyos kung sino ka. Amen? Tingnan mo ang iyong katabi, kilala ka na ng Diyos, hindi pa mag-asawa ang tatay at nanay mo. Oh, purihin ang Panginoon. Hindi ko po sabi yan. Yan po ay sabi ng salita ng Diyos. At walang sino man sa atin na pumili sa Diyos. Hindi natin pinili si Jesus. Bakit natin pipiliin si Jesus? Abalang-abala tayo sa ating mga ginagawa noon. Willing-willing tayo doon sa ating ginagawa noon. Kaya ang sabi niya, you have not chosen me. At yun po ang katotohanan.
Na-born again ako, November 26, 1977, kaming mag-asawa. Pero, alam mo, kung bakit kami na-born again, may nag-anyaya sa amin. At ang aming isipan noon, sige, wala namang mawawala sa atin. So, pansinin po natin, hindi bukal sa kalooban yung aming pagtanggap sa Panginoon. Pero sa Panginoon, tanggap na niya kahit hindi bukal. Hello? Bakit? Kaya nga sabi nung iba, mga paimbabaw naman yang mga born again na yan. Dahil yung kanila, tinanggap lang nila sa Jesucristo sa labi. May nangyayari pong himala kapag iyong binigkas sa iyong labi sa Jesucristo sapagkat ang sabi ng Roma 10:9 at 10, kapag sinambit ng iyong labi sa Jesucristo na iyong Panginoon, ikaw ay naligtas. So ang kaligtasan po, hindi ibig sabihin pag naligtas ka, maganda na ang ugali mo. Yun po ay kasinungalingan at kalokohan. Lalong sasama ang iyong ugali. Pero through the course of time, ikaw po ay matututo. Why? Because the seed is planted in your heart. Oh, hallelujah! Kaya nga kung ang pastor mo hindi alam ang katotohanan ito, kanyang palalayasin yung masasama ang ugali at may kasalanan sa kanyang simbahan at pupunta dito. Hallelujah! Amen! Oh, ang Panginoong Jesucristo po ang bumabago ng tao, hindi ang pastor. Amen po ba? Maraming mga pamamaraan na gagawin ng tao daw sa scheming. And sometimes, witchcraft. Tatakutin ng tao ang tao para hindi humiwalay sa kanya. Hindi po yun ang paraan ng Diyos. Sapagkat inaalis ng Diyos ang takot sa tao. Inaalis ng Diyos ang pagtitiwala ng tao sa kapwa-tao at inililipat ito'y sa Diyos lamang. Woo! Glory! Si Jesucristo lamang ang may kapangyarihang magligtas. Si Jesucristo lamang ang may kapangyarihang magpagaling. Oh, purihin ang Panginoon. Nanonood ako ng Christian TV kanina at ang pinag-uusapan ay mga pagkain hindi na dapat kanin. At sa loob-loobin ko lang, sarili ko lang, wala na pala akong kakanin. Kaya kailangan araw-araw na lamang ako ay magbasa ng etiketa ng aking kakainin. At pag yung regalo sa akin, nakita ko sa etiketa na may bawal doon, itatapon ko na. Hindi dahil yun ang sabi ng turo. Hello. Nais kong iyong maunawaan. Let us concentrate on Jesus Christ. Let us focus on Jesus Christ! Hindi sa salita ng tao. Sabi ng iba, common sense, brother, common sense. Yan na nga ang nagpahamak sa daigdig, common sense. Ang magliligtas lagi sa iyo at sa akin ay wisdom. Not common sense. Kaya nga, kailangang maunawaan mo na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sa Exodus 32:32. Nais kong inyong makita ito. O sa Numbers 32:32. Tama ito, 32:32. Yet now, if thou wilt forgive their sin, and if not, blot me, I pray thee, out of thy book which thou hast written. Pansinin po natin, panahon ni Moses ito, nagsasalita na siya tungkol sa book of life. Hello? Nais kong inyong malaman na nung araw na maborn again ka, nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. O, purihin ang Panginoon. So ano ang teolohiya dyan, pastor? Nasasabihin mong itong mga taong ito, ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ba naniniwala na nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay o pare-rehistro ka pa? Hindi po ito eleksyon. Hello? At hindi rin ito eskwelahan. Sa sandaling maborn again ka, ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. At ang sino mang lumalapit sa Kanya, hindi niya itatakwil. Kaya pag may nagsabi sa iyo na itinakwil ka na ng Diyos dahil ikaw ay sinungaling,
Hindi ka po itinatakwil ng Diyos. Mahal na mahal ka pa rin at magtitiis ang Diyos at magtitiyaga hanggang kahuli-hulihan hininga ng iyong katawan. Ikaw ay aantabayanan ng Diyos. Ikaw ay pararangalan ng Diyos. At ang kanyang gagamitin ay awa at kahabagan at pabor niya. Sa Luke 10:20, sinansala ng Panginoon ang kanyang mga alagad dahil tuwan-tuwa sila dahil sa himala. Pero ano sabi ng Panginoon? Notwithstanding, yun pong notwithstanding ay tumutukoy doon sa kanilang mga patutuo na ang mga may sakit gumagaling sa pangalan ni Jesus. Ang mga inaalihan na ng masamang espiritu ay napalalaya nila sa masamang espiritu. So notwithstanding, ibig sabihin hindi niya pinahalagahan. Hindi pinahalagahan ni Jesus yung mga himalang na ranasan nila. Because they at this time is in the process of internship. Intern po sila as minister of the gospel. Kaya kailangan matutunan nila na pag ipinahayag nila ang pangalan ni Jesus, may himalang kasunod. Amen po ba? Kaya nais kong ipaunawa, kaya gagawa ng himala dahil nakatala ang kanilang pangalan sa aklat ng langit. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice. Ano raw ang ikagagalak mo kapag ikaw ay nakapagpapatuloy sa buhay na pakikipag-ibigan sa Diyos? But rather rejoice because your names are written where? In heaven. Oh, purihin ng Panginoon. Kahit na baon ako sa utang, Pastor, hindi ka inaalis ng Diyos, hindi ka binubura sa aklat ng buhay. Kahit na, Pastor, 3 ang asawa niya, hindi ka binubura ng Diyos sa aklat ng buhay. Hello? Pastor, mali yata yung aral na yan. Ang sabi, 1 lang ang asawa. Ako, 1 ang asawa ko at hindi ko ituturo na maging 3 ang asawa ko. Ika'y inabot ng Diyos na 3 ang iyong kinakasama. Hello? Kaya unawain mo na ika'y may pag-asa para talikdan yung 2. At pumwesto ka sa 1. Amen po ba? Kaya nga hindi po pinag-uusapan ay ang kasalanan. Ang pinag-uusapan po ay ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At doon magpapasimula ang Diyos ng panibago sa buhay ng bawat isang nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Dahil kung hindi ganoon ang karunungan ng Diyos, walang isa mang maliligtas sa atin. Wala pong dating bakla. Basta bakla-bakla. Pero kapag pinatawad ng Diyos, wala na yung karanasan ng mga nakaraan sapagkat tinakpan na ito ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Be an expert on forgetting the past. Because if you always think on the past, you will add guilt to your mind. Ang pag-iisip mo sa nakaraan ay nagpapasikip ng dibdib. At ang pag-iisip naman sa hinaharap ay nagbibigay ng pag-aalala. Paano kung patay na ako? Paano ang aking mga anak? Bahala ang Diyos doon. Hello? Sino ang maglilibing sa kanya pag siya namatay? Hirap na hirap siya. Yung buhay, ililibing tiyak siya. Kaya bakit mag-aalala ka pa sa hinaharap? Ang iyong pagpursigihan ay ang kasalukuyan sapagkat ang kasalukuyan ang iyong hinaharap. Purihin ang Panginoon. So, ang iyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay sapagkat si Jesucristo ay iyong Panginoon. At doon po tatrabaho ang grasya. Alam mo, kung hindi lamang po totoo ito, dahil nung ma-born again po, hindi naman ako nawala sa bisyo. Nasa bisyo pa rin ako. Pero dahan-dahan habang ako ay nag-aaral ng Biblia, mali pala itong aking ginagawa. So talikod. Nung matuklasan ko yung mga mali kong gawa, tinalikdan ko agad. Hello? Kaya kailangan patuloy na tayo mag-aral sapagkat merong mga gawa tayo na hindi ayon sa paningin ng Diyos pero hindi tayo itinatakwil ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay makatarungan. Kaya nais kong iyo muna dahil napakahaba pong pag-aaral. Basta iyo munang tanggapin na ang humirang sa iyo ay ang Panginoong Hesus. At ika'y tinawag na banal. Ulitin ko, ika'y tinawag na banal.
So, sino ang banal sang-ayon sa iyo? At sino ang banal sang-ayon kay Jesus? Hello? So, ang banal sang-ayon sa tao, kailangan siya ay umiwas sa mga makasalanan. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo, I will not take you out of the world. As John 17 po yun. But I will give power so that you will not be affected by the world. So paano mo malalaman na nasa iyo ang grasya ng Panginoon? Na kahit na naglalaklakan sa lasingan yung aking mga kabarkada, hindi na po ako tumitikim ng alak. At doon ko napatunayan na nasa akin yung kapangyarihan. Kailan nangyari yung pagtalikod ko sa bisyo nung matuklasan ko na masama yung aking gawain? Tingnan mo ang iyong katabi. Sabihin mo, ang laki pala ng aking pag-asa. Kadalasan kasi marami, sasabihin sa kanyang anak, pambihira ka! Hindi ka tumulad ka eh! Abay, wag mo pong sasabihin sa iyong anak yun. Sapagkat ikaw po ay naglalagay ng isang pamantayan na galing sa tao. Hello. Kung tutulad ka rin lamang, sabihin mo sa iyong mga anak, tularan ninyo ako. Hello. Kaya kung ikay madaldal, yun ang makikita sa iyo. Masasabi mo ba sa iyong mga anak at kasabay, tularan ninyo ako? At nakasisiguro ka ba na siya ay papunta sa langit kapag tinularan ka? Kaya ngayon pong sandaling ito, napakasimple po ng katotohanan. Huwag sasabihin ng isang tatay o nanay, bakit kaya ganun ang kanilang anak? Dahil sa iyo. Dahil nagmana sa iyo. Kaya pag kinukumpronta ko ang aking mga anak, alam mo, kayo ay nasa masamang pakikihalubilo. Dahil ganyan ako noon. Pero ako'y tumigil. Kaya nasa sa inyo yun, kung hindi kayo titigil, ito ang mangyayari sa inyo, ako'y tumigil at ito, buhay pa ako hanggang ngayon at sila'y natakot. Dahil ang pinakita ko ay yung aking pagpapasya. Kaya kung ibig mong tumino ang iyong mga anak, kung ibig mong tumino ang iyong kaawan pastor, tumino ka. Hello? Tatay, nanay, tumino ka! At nang sa gayon, ikaw ang tutularan. Don't hold back. Pagpasyahan mo ngayon na ikaw ay magbago. Dahil ang pangalan mo ay nakatala sa langit. The greatest commandment, the second truth is this, the second commandment, the greatest commandment is to love God, to love neighbor, and to love self. Unless you accept yourself as you are, hanggat hindi mo matanggap kung ano ka, hindi mo magagawang magmahal sa iba. Amen? Love yourself, love your neighbor as you love yourself. Ang isa lamang pong magmamahal sa kapwa-tao ay yung tanggap niya ang kanyang sarili. Amen po ba? Tanggapin mo ang iyong sarili at doon magsisimula ang kapangyarihan at doon dadaloy ang karunungan ng Diyos. At magkakaroon ka ng patutuo. Dati ako'y ganon, ngayon hindi na. Noon ako'y ganon, ngayon ay hindi na. Amen po ba? Kaya nga po, your acceptance of who you are. Nung maborn again ka, ang iyong pangalan nakatala na sa aklat ng buhay sa langit. Amen po ba? Hindi po natin ito pagtatalunan. At ikaw ay hinirang ng Diyos, ako hinirang ng Diyos, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Hindi rin natin ito pagtatalunan. Kung paano tayo papatnubayan, gagabayan, bubuuin ng Diyos ang tanging masusunod. Kaya tanggapin natin kung sino tayo at this moment, tanggapin natin kung ano ang kalagayan natin at this moment, at laging tandaan mo, ang Diyos ay may malaking ginagawa sa iyo. Ang pagtitiwala ng Diyos ay ibinibigay niya sa iyo at sa akin. Kaya magpatuloy po tayo. Isabuhay natin ang
Bawat salita na ating mababasa at mapag-aaralan, at laging tandaan mo, hindi ka po buburahin ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang pangalan mo ay iniukit sa palad ng Diyos. Nung ikaw at ako'y likhain sa bahay bata ng ating nanay, ang sabi po ng Psalms 139:13 and 14, maingat na maingat tayong nilikha. Kung iningatan tayo sa paglikha sa atin, ikaw at ako din ay iingatan niya hanggang wakas, hanggang makalapit tayo at makaabot sa piling ng Diyos magpasawalang hanggan. Kaya ang pinakatampok mong mapagpapasyahan ngayon ay ganito. Ang pag-asa ko lamang ay ikaw, Panginoong Hesus. Sabihin mo ngayon sa ating pagtatapos, Hesukristo, ikaw lamang ang aking pag-asa. Ang iyong walang hanggang pag-ibig, ang bumubuhay sa akin at magpapatuloy na bumuhay sa akin. Kaya't ngayong sandaling ito, ako ay nasa iyong mga kamay at nalalaman ko kailanman ay hindi mo ako itatakwil. Kailanman hindi mo ako itatatwa sapagkat sa buong buhay ko, ako ay iyong iibigin. At sa iyo ang kaluwalhatian, Ama, sa pangalan ni Jesus at ang bawat isa ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Don't hold back. Kaya sa atin pong mga televiewer at radio listener, kung meron po sa inyo na hindi pa born again, inyo pong sundan ang panalangin ito at sabihin mo, Hesukristo, isinusuko ko ang aking buhay at tinatanggap kitang aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos, mula sa sandaling ito. At hinihiling ko ang iyong Espiritu na manirahan sa akin. Patnubayan ako ng iyong Espiritu at maluwalhati kang lagi, Ama, sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. So, mapagpala po kayo ng